May mga gabing dapat sana'y puno ng saya. May tawanan, may kantahan, may mga kaibigang nagsasama-sama para salubungin ang bagong taon. Pero paano kung ang gabing pinaghahandaan mong maging masaya ang maging huling gabi ng buhay mo? Noong gabi ng December 31, 2020, isang 23-year-old flight attendant ang nagpunta sa isang hotel sa Makati para salubungin ang bagong taon kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang pangalan niya, Christine Angelica Tacera. Walang nakakaalam na pagsapit ng tanghali kinabukasan, magiging isa sa pinakakontrobersyal na kaso sa bansa ang simpleng New Year's celebration na iyon. Anong nangyari kay Christine? Sino-sino ang kasama niya? At bakit ang isang masayang pagsalubong sana sa bagong taon ay nauwi sa kanyang kamatayan? December 31, 2020, araw bago matapos ang taon, sa City Garden Grand Hotel sa Makati, nagsimulang dumating ang mga taong may kanya-kanyang plano para sa pagsalubong sa bagong taon. Nagbook si Christine kasama ang ilang kaibigan para sa overnight stay. Ang unang room na inilaan sa kanila ay room 2309. Pero dahil may problema sa air conditioning, inilipat sila sa room 2209. Habang lumalapit ang hating gabi, nagsimula na ang kanilang celebration. May pagkain, may inuman, may tawanan. At may mga kaibigang pumunta rin sa katabing room 2207. Doon naroon ang iba pang mga taong inimbitahan sa selebrasyon. Nakita sa mga CCTV footage, pabalik-balik si Christine at ang kanyang mga kasama sa dalawang kwarto. Room 2209, room 2207, room 2209 at room 2207. At habang lumilipas ang oras, papalapit ang bagong taon. Pagsapit ng hating gabi, 2021 na, habang ang buong bansa ay nagsasalubong ng bagong taon. Nasa hotel pa rin si Christine. Nakipag-video call pa siya sa kanyang ina. Normal ang kanyang kilos. Masaya, nakikipag-party, at walang nakakaalam na ilang oras na lang ang natitira bago mangyari ang isang trahedya. Bandang 1:00 ng madaling araw, bumalik si Christine sa room 2209. Isa-isa nang natutulog, nagpapahinga ang ilan sa mga kasama niya. Pero gising pa rin si Christine. Ayon sa mga salaysay na kalaunang nakalap, nakita pa siyang nagsusuka. Lumipas ang oras, bandang 2:38 ng madaling araw. Ginising umano ni Christine si Romel Galido. Pumunta sila sa room 2207. Makalipas lamang ang ilang minuto, bumalik sila sa room 2209 at muling natulog si Galido. Pero hindi pa doon natapos ang gabi ni Christine. Bandang 2:52 ng madaling araw, may nakuhang CCTV footage sa hallway. Makikita roon si Christine kasama ang ilang lalaki. Magkasama silang naglalakad sa koridor ng hotel. Ilang minuto ang lumipas at patuloy pa rin ang paggalaw ng mga tao sa pagitan ng dalawang kwarto. Bandang 3:22 ng madaling araw, muli na namang nakita si Christine sa hallway. Naka-barefoot, may mga lalaking nakapaligid sa kanya. May mga taong nasa pintuan ng kwarto at patuloy na gumagalaw ang mga tao sa hallway. Hindi pa alam ng sinuman na bawat kuha ng CCTV na iyon ay unti-unting nagiging bahagi ng huling mga oras ni Christine. Bandang 4:13 ng madaling araw, may isa pang footage. Isang lalaki ang nakitang bumubuhat kay Christine sa hallway. Mula sa isang kwarto, pabalik sa room 2209. Lumipas pa ang halos 2 oras. At bandang 5:45 ng umaga, muli na namang lumabas si Christine sa room 2209. Naglakad siya patungo sa room 2207. Doon siya pumunta kung nasaan ang ilan pang mga tao. Bandang 6:00, may isa sa kanyang mga kaibigan ang lumabas ng room 2209. Pumunta sa room 2207 at makalipas ang ilang minuto, binalikan si Christine. Sa isa pang CCTV footage, makikita siyang
binubuhat pabalik patungo sa room 2209. Bandang 6:23 ng umaga, muli siyang nakita sa room 2209. Yun na ang huling pagkakataong makikita si Christine na buhay sa CCTV footage na inilabas sa publiko. Pagkatapos noon, wala nang makikitang malinaw na footage na kanyang paggalaw. Lumipas ang ilang oras at dumating ang tanghali. Bandang tanghali ng January 1, nagising ang ilan sa mga kasama ni Christine. Isa sa kanila ang lumapit sa kanya. Pero napansin niyang hindi na humihinga si Christine. Wala na rin siyang pulso. Ginising niya ang ibang tao sa kwarto at nagsimula silang tumulong. May nagsagawa ng CPR, may humingi ng tulong. At bandang 12:25 ng tanghali, tumawag sa front desk ang isang lalaki. Humihingi ng tulong. May isang babaeng walang malay sa bathtub. Agad na rumisponde ang hotel at isinugod si Christine sa Makati Medical Center. Pero pagdating sa ospital, hindi na siya nailigtas. Idineklarang dead on arrival si Christine Dacera, 23 years old, flight attendant. At ilang oras lamang matapos niyang salubungin ang bagong taon, wala na siya. Hindi nagtagal, nagsimula ng magtanong ang mga otoridad. Ano ang nangyari kay Christine? Bakit siya natagpuan sa bathtub? At may nangyari ba bago siya namatay? Sa unang autopsy, lumabas ang isang medical finding tungkol sa kanyang pagkamatay. Ayon sa unang medical legal report, ruptured aortic aneurysm ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero habang lumalabas ang mga detalye tungkol sa katawan ni Christine, may mga bagay ding napansin ang kanyang pamilya. May mga pasa, may mga sugat, may mga abrasion. At dahil dito, nagkaroon ng hinala ang pamilya na maaaring may ibang nangyari kay Christine bago siya namatay. Kasabay nito, lumabas ang mga ulat tungkol sa posibleng sexual assault at mabilis na kumalat ang balita habang lumalaki ang kontrobersiya. Isa-isang kinilala ang mga taong kasama ni Christine noong gabing iyon. May mga kaibigan siya sa room 2209. May mga taong nasa room 2207. May mga taong dumating at umalis. At dahil sa CCTV footage, sinubukan ng mga investigador na buuin ang bawat galaw ng mga tao noong gabing iyon. Sino ang kasama ni Christine? Sino ang huling nakakita sa kanya? Sino ang nagpunta sa room 2207? Sino ang bumalik sa room 2209? At sino ang huling taong nakasama niya bago siya natagpuang walang malay? January 4, 2021, 3 lalaki na kasama ni Christine ang naaresto at isinailalim sa reklamo ng rape with homicide. Mabilis na kumalat ang balita at ilang oras lamang naging pambansang usapin ang pagkamatay ni Christine. Sa social media, milyon-milyong tao ang nagbigay ng kani-kanilang reaksyon. May mga humihingi ng hustisya, may mga nagtatanong at may mga taong gustong malaman kung sino ang responsable sa nangyari kay Christine. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumabas ang ilang CCTV footage ng mga huling oras ni Christine. Sa isang footage, makikita pa siyang naglalakad sa hallway. Sa isa, may kasama siyang lalaki. Sa isa pa, may lalaking bumubuhat sa kanya. At sa isa pang footage, makikita siyang bumabalik sa room 2209. Bawat video, may bagong detalye. At habang paulit-ulit na sinusuri ng mga investigador ang mga footage, mas maraming tanong ang lumalabas. Anong nangyari sa pagitan ng bawat CCTV recording? Anong nangyari sa loob ng mga kwarto? At ano ang nangyari sa mga oras na walang kamera? Habang nagpapatuloy ang kontrobersiya, pumasok ang NBI. Inatasan ng NBI na magsagawa ng parallel investigation matapos humiling ng investigasyon ang ina ni Christine. Muling sinuri ang mga ebidensya. Muling tiningnan ang mga salaysay at isinagawa ang re-autopsy sa katawan ni Christine. Sa isinagawang re-autopsy, may mga bagong findings na inilabas. Ayon sa NBI, nakita ang microscopic evidence ng peri-aortic hemorrhages at aortic wall disruption na kanilang inilarawan.
bilang suspicious for a bleeding dissecting aneurysm. May nakita rin silang diltiazem, isang prescription medicine sa toxicology examination. Samantala, may 2 piraso ng cotton na natagpuan sa room 2209 na ayon sa laboratory report na hawak ng NBI ay nagpakita ng presensya ng fluoromethamphetamine at methamphetamine. At habang lumalalim ang investigasyon, mas dumami ang pangalan na nasasangkot sa mga reklamo. March 12, 2021, naglabas ng malaking development ang NBI. Nagsampa ito ng iba't ibang criminal complaints laban sa 11 individual na inugnay sa pagkamatay ni Christine. Kabilang sa mga reklamo, ang mga paglabag sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. May perjury, may obstruction of justice, may reckless imprudence resulting in homicide, at may falsification complaint laban sa isang police medical legal officer. Lumipas ang mga buwan, patuloy na umikot ang kaso sa proseso ng prosecution hanggang sa dumating ang January 31, 2022. Sa araw na yon, naglabas ang Makati City Prosecutor's Office ng panibagong resolution at noong February 7, 2022, inihayag ng DOJ ang naging desisyon. Ibinasura ang consolidated criminal complaints na may kaugnayan sa pagkamatay ni Christine. Kasama rito ang mga reklamong may kaugnayan sa illegal drugs, obstruction of justice, perjury, reckless imprudence resulting in homicide, at falsification. Sa resolution, binanggit na negative ang drug test ni Christine para sa dangerous drugs at sinabi rin na may ebidensyang nagsasabing nagsagawa ng CPR ang kanyang mga kasama at humingi ng tulong matapos siyang matagpuan sa bathtub. Kasama rin sa desisyon ang dismissal ng mga counter-complaints na isinampa laban sa ina ni Christine at iba pang mga taong sangkot sa kaso. At doon, natapos ang mga pending complaints sa Makati City Prosecutor's Office kaugnay ng kaso. December 31, 2020. Isang babae ang pumunta sa hotel. Kasama ang mga kaibigan. May celebration, may tawanan, may inuman. May mga taong nagpunta sa katabing kwarto. At pagsapit ng madaling araw, patuloy pa rin gumagalaw si Christine sa pagitan ng 2 kwarto. Bandang 5:45 ng umaga, nakita pa siyang naglalakad papunta sa room 2207. Makalipas ang ilang minuto, binalikan siya. At bandang 6:23 ng umaga, huling nakita siyang buhay sa CCTV footage. Ilang oras ang lumipas at bandang tanghali, natagpuan siyang walang malay sa bathtub. Isinugod sa ospital, pero hindi na siya nailigtas. May mga CCTV, may mga salaysay, may mga autopsy, may re-autopsy, may mga reklamo, may mga investigasyon, at may mga desisyong inilabas sa mga sumunod na buwan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pangalan na hindi na muling makakauwi. Christine Angelica Dacera, 23 years old, flight attendant. Isang babae na noong gabi ng December 31 ay naghahanda lamang sanang salubungin ang bagong taon. Pero pagsapit ng January 1, ang bagong taon para sa kanyang pamilya ay naging simula ng isang buhay na wala na siya. At ang gabing iyon ang naging huling gabi ni Christine Dacera. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng mga kwento, i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod nating dokumentaryo. At kung may gusto kayong kasong susunod nating tatalakayin, mangyaring i-comment ninyo lang sa ibaba. Ito ang Manunodlo Archive.